Habang patuloy ang mga pag-uusap sa pagitan ng Iran at US, may kakaibang dynamic na nangyayari sa likod ng mga closed-door talks. Hindi basta negosasyon lang ito. Kasabay ng diskusyon sa nuclear deal, sabay rin na naghahanda ang Iran sa posibilidad ng mas malalang tensyon. Oh no! Ano ang ibig sabihin nito para sa rehiyon at sa buong mundo? Sa video na ito, susuriin natin ang sitwasyon at ipapaliwanag ko ng maayos para mas maintindihan natin. Alam naman ng karamihan na ang pangunahing dahilan ng negosasyon sa pagitan ng Iran at US ay ang nuclear program ng Iran. Para sa Iran, mahalaga ito para sa national security at leverage sa rehiyon. Para naman sa US, layunin nitong pigilan ng Iran na magkaroon ng nuclear na armas at limitahan ang impluensya nito sa Middle East. Pero mahirap ang usapan dahil bawat hakbang ay may malalim na political at strategic impact. Kapag nabigo ang negosasyon, may posibilidad ng mas mataas na tensyon. Kaya habang nag-uusap sila, sabay ring naghahanda ang Iran para sa posibleng digmaan. Ano ba ang aktual na ginagawa ng Iran sa likod ng mga headline at pulong? May dalawang paralel na estratehiya silang isinasagawa: diplomatikong pakikipag-usap at aktibong pagpapalakas at paghahanda ng kanilang depensa. Base sa bagong satellite imagery, nakita na ang Iran ay nagpapagawa at nagpapatibay ng mga pangunahing military at nuclear facilities tulad ng pagtayo ng mga reinforced shields at pagtatago ng mga tunnel entrances sa mga lugar tulad ng Isfahan at mga facility malapit sa Natanz. Layunin nito ay protektahan ang kanilang mga strategic asset sakaling may militar na aksyon. Kasabay ng mga pag-uusap sa Geneva, ang Revolutionary Guard Corps ng Iran ay naglunsad ng serye ng naval exercises sa Strait of Hormuz. Ang mga ganitong drills ay hindi lamang pagpapaigting ng military readiness. Nagpapadala din ito ng mensahe na kaya nilang kontrolin o i-disrupt ang mga ruta kung kinakailangan. Hindi rin ito isang maliit na aktibidad. May ulat na pansamantalang isinara ng Iran ang ilang bahagi ng Strait of Hormuz habang isinasagawa ang live fire exercises. Bukod sa pagpapalakas ng mga site at drills, iniulat din ng mga international sources na ang Iran ay nagpapakita ng malakas na military posture kasama ang deployment ng mid-range ballistic missiles at patuloy na pagpapaigting ng depensa sa paligid ng bansa. Sabay na sinasabi ng Iran na handa silang tumugon ng malakas kung sakaling may militar na hakbang ang US o mga kaalyado nito. Ang mahalaga ring tandaan ay hindi rin basta-basta tinatalikuran ng Iran ang negosasyon. May mga ulat na mayroong guiding principles na napag-usapan sa mga talks at ipinapakita ng Foreign Minister ng Iran na may progress sa ilang aspeto ng usapan. At habang ginagawa ang lahat ng ito, may tanong na lumalabas sa isipan ng marami. Ano naman ang ginagawa ng US habang nakikipag-usap sa Iran? Habang nakikipagnegosasyon, hindi rin nagpapahinga ang US. Para sa US, mahalaga na may dual approach: diplomasya sa mesa at pagpapakita ng lakas sa field. Una, patuloy ang deployment ng military forces sa Persian Gulf. May mga carrier groups at amphibious units na nagpapatrol sa strategic waterways, gaya ng Strait of Hormuz. Bakit? Para ipakita sa Iran at sa buong rehiyon na handa ang US na protektahan ang kanilang interes kung sakaling pumalya ang negosasyon. Pangalawa, may patuloy na intelligence monitoring. Ang US ay nag-oobserba sa nuclear sites at military exercises ng Iran. Hindi lang ito para makakuha ng impormasyon, kundi para rin maunawaan ang mga posibleng hakbang ng Iran kung magka-krisis. Pangatlo, may public statements at diplomatic messaging. Halimbawa, si Vice President J.D. Vance at iba pang opisyal ay nagsasabi na ang military options ay nananatiling bukas. Kahit na gusto nilang maayos sa mesa ang mga usapin, ito ay hindi pagbabanta lang, kundi isang paraan para mapanatili ang leverage sa negosasyon. Pang-apat, may coordination sa allies at regional partners. Ang US ay nakikipag-ugnayan sa mga Gulf states at Israel para siguruhing may maayos na contingency plans kung lumala ang sitwasyon. Ibig sabihin, hindi lang direktang laban sa Iran ang iniisip, kundi pati ang posibleng epekto sa buong rehiyon. Sa madaling salita, ang US ay gumagawa ng mga bagay ng sabay-sabay. Nag-uusap para sa diplomacy, nagbabantay sa military at intelligence, at nagpapakita ng deterrence para hindi basta-basta maliitin ang kanilang kapasidad. Habang ipinapakita ng US ang kanilang stratehiya sa parehong mesa at field, naiintindihan natin kung bakit ang Iran at US ay sabay na nagbabantay at nagdidil. Ngayon,
pag-usapan natin ang mga posibleng senaryo sa sitwasyong ito, kung paano maaaring umikot ang mga pangyayari sa pagitan ng Iran at US. Pero disclaimer lang muna na ang video na ito ay isang analytical review ng kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Iran at US. Ang mga posibleng senaryo na tatalakayin dito ay hindi prediksyon o hindi hula. Layunin lamang ng content na ito na ipakita at ipaliwanag ang posibleng epekto ng mga kasalukuyang hakbang at estratehiya ng parehong bansa batay sa available na impormasyon. Halimbawa, kung magtatagumpay ang negosasyon, maaaring maibalik ang mga limitasyon sa nuclear program ng Iran. Bababa ang tensyon at maaaring magsimulang maibsan ang economic sanctions sa Iran. Para sa US, panatilihin ang kontrol sa nuclear proliferation. Sa rehiyon, may sense ng kaluwagan, mas konti ang banta ng digmaan, at mas maayos ang international relations. But what if, kung mabigo ang usapan? Maaaring tumaas ang tensyon ng mabilis. Posibleng mag-deploy ng karagdagang US forces sa Persian Gulf. Ang Iran ay maaaring magpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang military at nuclear facilities bilang insurance. Sa worst case scenario, maaaring magkaroon ng localized clashes na maaaring lumala sa mas malawakang regional conflict. Isa pang posibilidad ay ang stalemate. Patuloy ang negotiations, ngunit walang breakthrough. Ang Iran at US ay magpapatuloy sa military exercises at pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay parang Cold War mode sa Middle East. May tensyon, ngunit hindi agad lamang sumabog sa digmaan. Sa ganitong senaryo, ang rehiyon ay magiging laging alerto at bawat galaw ng Iran at US ay sinusubaybayan ng buong mundo. Ngayon, kung iisipin natin ang mga senaryong ito, malinaw na kahit anong mangyari, ang epekto ay hindi lang sa dalawang bansa. Kapag may pagbabago sa relasyon ng Iran at US, madarama ito sa buong mundo, mula sa ekonomiya hanggang sa seguridad. Pero bakit delikado sa buong mundo ang tensyon ng Iran at US? Una, maapektuhan ang presyo ng langis. Ang Strait of Hormuz ang daan para sa halos 20% ng global oil supply. Kapag may tensyon, tumataas agad ang presyo ng langis at maapektuhan ang gasolina, kuryente at ekonomiya sa iba't ibang bansa. Pangalawa, maapektuhan ang trade at shipping. Maraming produkto ang dumadaan sa rehiyon, electronics, pagkain at raw materials. Kahit konting pagkaantala sa daungan, pwede itong magdulot ng global supply disruptions. Ikatlo, regional security. Ang kalapit na bansa tulad ng Saudi Arabia at UAE ay alerto rin. Kaya ang bawat hakbang ng Iran o US ay sinusubaybayan ng mga leader at militar sa rehiyon. Pang-apat, masisira ang ekonomiya at stock markets. Ang global markets ay sensitibo sa balita ng eskalasyon. Kahit maliit na tensyon, pwede itong magpabagsak ng investments at magdulot ng uncertainty sa ekonomiya. Kaya makikita natin na kahit negosasyon pa lang, ang epekto nito ay nararamdaman sa buong mundo. Mula sa presyo ng langis, kalakalan, seguridad, hanggang sa ekonomiya. Dito natin makikita kung gaano kadelikado ang bawat galaw sa mesa at sa military front. Sa huli, ang kwento ng Iran at US ay hindi lang simpleng usapan sa mesa. Habang may mga diplomats na nagkikita at nag-uusap para sa kapayapaan, pareho rin silang nagbabantay at naghahanda para sa pinakamalalang mangyari. Kaya habang binabantayan natin ang susunod na round ng negosasyon, mahalagang maunawaan natin na ang bawat hakbang ay may epekto hindi lang sa dalawang bansa, kundi sa buong rehiyon at maging sa mundo. Ang kwento ng Iran at US ay kwento ng strategy, tensyon at ang manipis na linya sa pagitan ng peace at war. Kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong klase ng international relations, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-follow mo na rin ang page natin para sa mga susunod na updates. Salamat sa panonood at manatiling alerto sa mga nangyayari sa buong mundo.